Maligayang pagdating sa usapang kung saan ibinabahagi namin ang mga pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw sa magpupuro ng amo. Talagang magtulong tayo sa mga magda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng lakas sa isa't isa. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon
Uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood nyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force, Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections. Magandang gabi mga kababayan, ngayon ay March 9, tayo ay nasa ika-4 na gabi ng panayam sa ating mga kandidato. Tayo ay nandito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado, Boses ng Bayan, pagsusuri sa mga kandidato. Kagabi po ay nakapanayam natin si Mr. Norman Marquez. Ngayong gabi po, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang ating mga kapanayam. Ang ating pong makakasama ngayong gabing ito ay isang kilalang leader at tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kalikasan at mga manggagawa. Siya ang convener ng Makakalikasang Alliance at ang presidente ng Makakalikasan Nature Party Philippines. Siya rin ay may malawak na karanasan sa larangan ng environmental rights at sustainable development. Mga kababayan, ng ating makakapanayam ngayong gabi, si Mr. Roy Jerusalem Cabonegro. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa iyo, Dr. Vidia. At magandang gabi po dito sa inyong programa. Ang ganda ng title ng programa niyo, no? Usapang Positibo. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin. Maraming salamat, Sir Roy, no? So muli po, para sa mga bago nating mga tagapakinig at tagapanood, ang flow po ng ating interview na ito ay una, pag-uusapan natin ang plataforma ng ating kandidato. Pangalawa, ang kanyang karanasan, malawak na karanasan tungkol sa kanyang pagsususig ng plataforma. At pangatlo, ang pagsagot sa mga issue ng bayan. At pang-apat, ang pagsagot sa mga tanong mula sa social media. Simulan po natin sa plataforma ni Sir Roy. Ano po ba ang mga plataforma ni Sir Roy Cabonegro sa pagsabak niya dito sa Senado? Well, ako po, pwede niyo namang i-sum up yung aking platform sa isang salita, no? Ang ating agenda sa kalikasan. Madali namang ipaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin lahat. In fact, 84% ng Pilipino ay mataas ang antas ng kaalaman sa problema sa kalikasan, lalo na sa climate change. At kahit hindi nila ito napapaliwanag sa ganung terms, ay ramdam din ng lahat ito. Ang epekto ng kalikasan ay nararamdaman ng lahat, lalo na yung mga mas mahihirap. Kaya dito umiikot ang aking plataforma, magkaroon ng mas malalim, mas malawak, mas consistent na legislatura at trabaho sa legislation sa Senado in particular sa gawaing makakalikasan. Alam naman po ninyo na ang trabaho ng isang senador ay hindi lamang legislation. Meron siyang 5 pangunahing trabaho. Una dyan, legislation. Pangalawa, oversight. Kailangan niyang bantayan na may implement ng mga batas. Gumagawa ng batas. Nag-i-improve din ng batas. Pangatlo, sa tratado. Kasi marami tayong pinapasok o napapasukan ng mga treaties na magpapalakas sa ating mga programa at legislatura. Pang-apat ay impeachment. Yan ay unique na trabaho ng Senado, impeachment court. At ang pang-5 ay ang kanyang trabaho bilang sa larangan ng budget. Kasabay na dito yung lower house of Congress. At siyempre, pang-6, yung sa court sa appointment, no? Sa Commission on Appointment in certain positions in government. So may 6 na trabaho ang isang legislatura, particular ang Senado. At
pag tinatanong ako, bakit kailangan ng green na senador? Bakit hindi sa executive where it is necessary? In fact, I see myself as a precursor. Kasi kailangan ho talaga natin ng green president at green government. At ang time frame na pinag-uusapan natin, it should be more than 20 years before the scientific deadline ng ating problema. Ito alam ng mga Gen Z mga millennials, ano? At yung mga nasa akademya, mga scientifico. At seriously, ito rin yung sinasabi ng mga nasa faith communities, mga religious organizations, na pinag-uusapan nating panahon ay yung 2050, yung panahon 2050. We have 20 years to fix our problem kasi pag hindi natin ito maayos sa buong mundo by 2050, ay darating na tayo sa point of no return. Kung hindi man, ay nandun na tayo pa lang. Kung kaya dapat ma-focus ang buong kapangyarihan, buong lakas ng ating Estado dito sa monumental task na ayusin ang ating kalikasan. Simple lang naman po kasi ang dahilan. An existential issue. Ang ibig kong sabihin ng existential issue, this is all about our very survival as a species. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi ho talaga totoo yung save the planet. The planet does not require saving. The real call is save humanity. Hindi po ito biro, no? Nung mga 20 years ago, nung bata pa kaming mga environmentalist, nagtatawanan kami sa issue ng climate change, sa issue ng biodiversity. Now we have been proven right. At mali pa nga kami. Kasi yung mga pinoproject namin ay lumalampas pa yung katotohanan. So all along, tama kami at mali din kami dahil mas malala ang problema. So hindi na ngayon ito debate whether there is this problem. Ang debate is what do we do about this. Ngayon, sa kasalukuyang estado ng Pilipinas, ang pinoproblema natin, korupsyon. Pinoproblema natin, ekonomiya. Pinoproblema natin, poverty. Lahat ito mahalaga. May kinalaman sa problema natin sa kalikasan. At hindi rin masusolusyonan kung wala yon. Pero may isa pang mas pangunahing problema, yung mindset natin na hindi priority ang environment. So yan po ang pangunahing kong agenda. Gawing priority sa 6 na gawain ng legislatura sa Senado in particular ang environment. Now, hindi pa ba sapat ang mga batas? Marami po sa mga batas natin palyado. May certain framework yung ating mga batas na hindi na sumasapat sa pangangailangan natin ngayon. Kung may pagkakataon mamaya, ipapaliwanag ko yan. Pangalawa, marami tayong batas na hindi na ipapatupad ng maayos. Therefore, there is that oversight function. At ulitin ko po, I am but a precursor. Tagapanguna sa may darating pang mas malawak na kilusan. Isang kilusan na kukuha sa buong gobyerno natin, sa buong estado natin, upang itutok talaga sa kalikasan. Ganyan po kalaki ang kailangan. Ang hope ko is that by taking the chance, by taking the risk of running, risking everything, no? Kasi hindi naman po ako talaga politiko at pinagtatawanan na nga dahil bakit ka ba kailangan tumakbo, this will encourage others, especially the young people. We need take over our government because the current leadership in government is simply failing to respond to the existential issue of our very survival, not just as Filipinos, but as humanity. Yan po ang aking plataforma sa gobyerno. Pwede ko yung detalyehin mamaya kung may pagkakataon tayo. When it comes to detailing all of that po, no, or all of those platforms na nabanggit po ninyo, no, paano nyo po balak na isulong yung 15-point green agenda ninyo na kinabibilangan ng mga hakbang tulad ng 100% shift to non-nuclear renewable energy by 2040 po, no, at ang pag-conserve ng 30% ng coastal areas by 2030. Dugtong-dugtong yan, Dr. Didia. Kung kaya't hindi mo pwedeng ihiwalay yung bawat isa sa 15 points kasi yan ay lahat ay related. Gayunpaman, kailangan para makuha mo ang suporta ng mamamayan
Kasi may mga agenda sa kalikasan na mabigat ang implikasyon sa mamamayan. Mm-mm. Limbawa, ang renewable energy, may tinatawag na feed-in tariff. Tataas ang iyong gagastusin sa umpisa. Mm-mm. Tataas talaga, tumataas na nga dahil sa pag-promote natin ng renewable energy. Kaya merong babayarang cost ang bawat isa. There's no such thing as free lunch sa problema natin sa environment. So kailangan muna, ang pangunahing strategiya dyan, malapit muna sa problema ng mga tao ang mararamdaman nilang biyaya mula sa ginagawa natin. Mm-mm. So instead na sabihin ko na hard environment agad, una kong sasabihin, gagawin natin green governance na proseso both sa state ko, sa legislator, at doon sa mga iba pang papasok sa gobyerno na makakalikasan, kailangan nating una, ang resulta nito ay dadami ang trabaho. Paano ba dadami ang trabaho at negosyo? Negosyo at trabaho, mas maganda yung negosyo. Kasi pag negosyo, unang-una, mas malaki ang kita. Pangalawa, mas maraming magkakaroon ng trabaho kaysa nagtatrabaho lang. Simple naman ang argument dyan. Pero meron po kasi papasok ng mga bagong pamamaraan, bagong teknolohiya, bagong sistema. Kasi kailangan tayo magpalit ng bago. Bawa, renewable energy, bago yan. So new technology, new science, new system. Which means new people. Which means new training. Which means new job. So, naunawaan niyo po. Ang ibig sabihin, ang makakalikasang gawain means more job. Means more business. Kasi magre-redo tayo ng karamihan. So, kung magaling lang ang gobyerno na i-manage ito, this is a big opportunity. Now, why do we have the advantage? We have the advantage because we are a very ecologically, biologically rich country. And we have very good people. We have very good people. Mapauwi mo lang yung 30% ng ating OFW na magagaling yung mga yan, na brain drain yan eh. Kahit yung mga naiwan dito, ng mga makabayang mga scientifico, magagaling din, kaya nga hindi umalis. Pero hindi nasasayang ang nilang galing kasi ang baba naman ng R&D natin. Ating research and development, hindi pinupondohan ng Estado. Pangalawa, generally, hindi talaga nagpopondo ang gobyerno ng marami nating mga mekanismo tulad ng food production, ng ating energy. Hinahayaan niya sa private sector. Kaya misplaced yung ating mga policy. Kaya hindi nagiging tunay na green jobs at green business ang opportunity sa environment. Pangalawa, dahil lahat tayo ay consumer din, no? At sa kalakaran ng ating pagbubuwis, sa kalakaran ng ating sistema na hindi naman tayo mababa ang ating produksyon. Ang bansa ay mababa ang produksyon mula industrial hanggang agricultural, no? Tayo po ay mga bumibili lang, ginubuhay ang ating ekonomiya ng mga OFW remittance at ang earnings ng mga BPO workers. Sweldong panglabas pero dito nagtatrabaho. Pero pamatay ang trabaho kasi wala sa oras, no? Nagkakasakit sa atay, etc. Nasisira ang pamilya dahil nakahiwalay. So yun yung mga social and health costs. Pero itong mga to ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Ang ekonomiya natin is a economy na tagabili ng hindi natin produkto. Produkto ng ibang bansa. Malalaking, kaya tayo puro mall, di ba? Pero wala tayong mga pabrika. Hindi ba napansin yun? So ang problema dito ay paano mo mapapababa ang presyo sa ganitong kalakaran? Kailangan talaga nating pataasin ang ating sariling produksyon ng mga sarili nating kailangan. Therefore, kailangan ang renewable energy matuloy ng mas maaga para bumaba ang kuryente. Kailangan matuloy ang organic agriculture kasi properly done, organic agriculture or sustainable agriculture will bring down the price. Problema lang sa price kasi natin, nakadepende kasi tayo sa merkado sa labas. Tayo ay 80% dependent, halimbawa sa rice, and much more sa iba pang mga produkto ng pagkain mula sa importasyon sa labas kasi food security ang ating inadapt. Ang ibig pong sabihin kasi ng food security, basta na nabibili. Mali po yan, lalo na sa kasakuluyang kalagayan. Kasi maghihirap po lahat dahil sa climate change. Mga binibilhan natin, magsasara din yan. Kahit mo, nagpapalit na tayo kung tayo bibili ng rice, diba? Kasi nagsasara na sila. Hanggang ngayon, hindi pala tayong capacity to produce alone. Dapat ang atin ay food sovereignty na organic para hindi tayo, para mas mura, para mas malinis, mas healthy, at mas bagay doon sa ating small family farmers. Kaya kung wala ng farmers, kasi wala namang bumibili sa kanila.
Bakit pa sila maggagawa kung hindi naman sa kanila binibili? Eh, bigas nga natin, hindi naman sa kanila binibili, di ba? So, may problema yung ating polisiya pagdating dyan. Now, green transport ay magpapababa din ng ating gastos. Kung yan ay public mass transport na electrified, electric transport, pero ang pinanggagalingan ng kuryente ay sa renewable. Kasi kung maglalagay ka ng maraming LRT na di kuryente, pero ang nakasaksak naman sa mga power plant na ang gamit ay diesel at saka oil at saka ano pa ba yun, or coal. O wala din yun, pinasa mo lang ang isang problema to the other. So dapat sabayan yung renewable energy. At syempre, mga produktong kinukonsumo na produce natin. Marami tayong mga produktong makakalikasan, yung mga maliliit na producer natin. Pwede natin yung ayusin. Magsimula sa gobyerno, konting tweak lang yan sa procurement policy ng gobyerno para talagang priority na bilhin. May mga ahensya tayo kailangan ayusin. NFA, for example, National Food Authority na hindi naman talaga nagpapayaman sa ating mga magsasaka. Kasi hindi naman sila largely doon bumibili, kundi sa magsasaka sa ibang bansa. Mali, di ba? Hanggang ngayon may mga traders tayo, dapat yan alisin na lahat. Kasi ang kailangan natin, ang gobyerno na ang mag-trader kung gusto niyang makatulong para yung direkta na yung mga mamamayang bumibili sa gobyerno. Ang problema kasi sa ating polisiya, naka-hands off kasi ang gobyerno. Isa din yan sa problema natin. We have to reclaim our national patrimony. Ibalik ang gobyerno sa mga gawaing dapat trabaho niya. Ngayon, tingnan nyo, sinul ang mga pera, nilagay sa Maharlika Fund. Saan una in-invest? Mining. Stupido. Di ba? Nag-pull ka dahil para pakinabangan ng lahat. Tapos, nilagay mo sa isang private company na ang trabaho ay nakakasira. Kaya nga kami, ang gusto namin, i-moratorium. Kaya man pala mag-moratorium. Itong Palawan, pwede mo 50 years na moratorium. Kaya rin ang buong bansa na mag-moratorium. Hindi ko kami anti-mining. May papel po ang mining sa ating kasalukuyang development. Pero, sa kasalukuyang kalagayan, wala pong malinaw na logic ang ating mining or export-oriented po tayo. Wala tayong downstream industry, hindi po, wala pong mga industriya na nakikinabang dyan downstream. Yan po ay buong lupa, buong ore na kinukuha. Kasi hindi naman natin minamine yung kailangan natin. Unang-una, sa paho ito, no? Napakatangang realidad ito. Kayo ba ay magbebenta ng isang bagay na hindi mo alam ang presyo? Alam niyo ba na hindi natin alam ang presyo ng ating mga current value sa environment? Kasi ang ating pong natural resource valuation, napapasa lang, di ba, last year. 20 years na tinengga nila sa Kongreso. So dahil 20 years nila tinengga sa Kongreso, hanggang ngayon wala tayong valuation ng ating mga environmental resources na kompleto. We only have one island that has a partial valuation. Tama eh. At binangga niya sa value ng bauxite. Bauxite yung ginagawang aluminum. Sa gitna ng Samar, biodiversity ng Samar, yung protected area dyan, nandiyan na maraming paglilina ng bauxite. Ngayon, ito problema, no? Sample lang ito. Ito, nag-iisang ito may partial. Partial. Diba? Non-timber forest product, water, and water ng timber forest product. Yun lang ata, yung dalawa lang na yun. Wala pa yung ibang value, ha? Biodiversity, other, medicine. Alam niyo ba na 100% more ang current value ay sa value ng lahat ng bauxite na maaaring mamina? Ay bakit mo binigay? Itong isla pa lang yan. So, karamihan ng mining natin is geological. Geological. Kailangan mo na siyang sarap, ang samantala, na-rehabilitate for 20 years. Hanggat maayos natin yung land use, maayos natin yung ating mga polisiya, at malagay natin sa maayos na industrialization plan, green industrialization plan. So ano ba talagang gagawin natin sa ating mga resources? So lahat ng yan ay magpapababa ng ating presyo. Hindi ko kasi madaling sagot yung pagpapababa ng presyo, no? Kaya pasensya na, no? Lumayo-layo yung paliwanag ko dyan. Pero kailangan nating maparamdam muna sa mga mamamayan kung paano isang makakalikasang agenda ay nasa kanilang interes. Kaya ko pinapaliwanag na lahat ito will result to more jobs, more business na green. Bababa ang kwan. At matutugan na natin yung climate change. Ngayon dito sa climate change, alam niyo naman po siguro ang
sitwasyon natin, no? 1/10 of 1% lang ang ating iniaambag sa problema. Ganun kababa. Kaya may nag-argue sa akin, eh, yun naman pala eh, bakit pa tayo magre-renewable energy? Hindi ho naman namin ina-argue ang renewable energy because of our emission. We have never argued that. Kasi 1/10 of 1% lamang ang ating ambag sa emission ng buong mundo. What we are arguing for renewable energy is by itself, it is useful for us kahit na hindi sa emission. Dahil pag pollution, ma-reduce ang pollution, mas mura, at marami kasi tayong renewable energy sources. Why do we not make it our advantage for our development? Can you imagine kung nauna tayong mag-develop ng renewable energy at maada ating target? Nasa atin ang lahat ng advantage. So doon natin dinadala yan. Now, going back doon sa, doon sa climate change. Ang problema natin sa climate change, mga kasama, ay simple lang. We are an early onset country. Ibig sabihin, dahil tayo po'y isla, tayo po'y nasa belt ng pagbabagyo. Diba? So, ang epekto sa atin ay mas matindi kaysa sa ibang bansa. Ang pagtataas ng tubig, yung sea level rise, 5 times more. 5 times more. By 2050 onwards, 30% of Metro Manila will go down the water. Naintindihan niyo po ba yan? Lahat ng nakikita niyo mga reclamation ngayon, dagat na yan by 2050. Hindi niyo ba naintindihan gaano kalaki itong problema na ito? At itong sea level rise na ito na mas mataas kaysa sa iba, kaysa sa ibang bansa, mas maaga tayo maapektuhan, sinasabayan ng extreme weather condition. There are two extreme weather condition. Yung isa nararamdaman niyo na ngayon, sobrang init. Okay, now, what's the problem with sobrang init? Ngayon, naiinitan lang tayo, nahi-heat stroke tayo, hindi tayo makapag-aral, etc. Pero ang pinakatakutan, mga kasama, ay yung tinatawag na 10-year drought. This is not a non-science. This is in fact a science. Nangyari na to sa Pilipinas noon at mangyayari at mangyayari. Gaano tayo kahanda? Ngayon, tuwing malapit ng magtag-ulan, pagpatapos na yung tag-init, nagbibilangan na tayo, gaano ba kataas ang tubig? Pag malapit na, pag mula sa tag-ulan papunta tag-init, gaano ba kataas ang tubig na naibalik doon sa ating mga catchment area like Lamesa Dam or sa Angat? Kasi inaasahan natin na tataas sa enough para kahit na tayo umabot sa tag-init, ay kasya yung tubig. Paano kung darating ang araw na hindi na kasya? Malapit na po tayo umabot dyan. Gaano tayo kahanda? 15 years po na delayed ang ating infrastructure. Yung 12 catchment area sa Luzon ay 4 o 6 lang ata ang naisagawa because of corruption, because of simple malgovernance. No? Nandiyan ang plano. Yung mga engineers natin na magagaling, mga master planner, nandiyan lahat ang plano. Ang problema, kinurap na kinurap. Ang nangyari tuloy, bitin lahat. Ngayon, magtatayo lang ng mga tulay, bumabagsak pa. Ilalo pa yung infrastructure. Yung mga lalaking infrastructure, balik ako sa renewable energy. Alam mo ba bakit hindi na maintain yan? Bakit hindi natin ma-maintain ang ating base load, yung base load sa renewable energy? Yan yung ating hydroelectric sa geothermal. Kasi nakahands off ang gobyerno. Ayaw mag-invest. Ang gusto niya mag-invest, private sector. Wala pong matinong private sector na mag-invest sa ganyang kalaking investment ng geothermal. Kaya ang ating geothermal, hindi na masyado na maintain. Pangalawa, ang ating hydro, tilted na. So talagang mawawalan na ng saysay ang mga yan pag hindi bumalik ang gobyerno sa ganyang investment. Now, going back to climate change. The impact of climate change because of extreme weather condition. The other one is of course yung madaling paliwanag, yung pagbabaha at yung bagyo. Now, ang problema sa bagyo natin mga kasama, hindi lang dahil na umaabot na tayo sa signal number 5. Last year, may pakita ito ng bandang October. Nagsasabay-sabay na ng sunod-sunod. Hindi pa nangyayari yan noon. 1, 2, 3, 4 sa isang buwan. Ngayon lang po nangyari yan. Now, another phenomenon is, mas malapit na sa lupa bago nabubuo yung bagyo. Dati hindi ganyan. Mas mahaba ang panahon natin bago tayo makapaganda. Ngayon, mas kaunti ang panahon natin. Kailangan natin i-adjust lahat ng polisiya natin kasi ang bagyo natin nagbabago ang itsura. Ngayon, ang daan ng bagyo, iba na rin ang mga ruta. Hindi na tulad ng dati. Yung dating mula sa taas, ang buwabangga sa Sierra Madre, may datay umabot sa Bicol, Metro Manila, Palawan, Calabarzon, palabas, ay okay na, hindi tayo naapektuhan. Ngayon, hindi. Nanggagaling Surigao, kung saan hindi handa yung mga taga Mindanao. Nanggagaling bandang Leyte, kung saan hindi handa yung mga Look dyan, yung mga Bay Area. Kaya nga tayo nagkaroon dati ng matindi dyan sa Leyte Samar, di ba? Because nagbabago ng ruta. So, extreme weather condition,
at sea level rise. Anong epekto nito? Liban sa isang mga incident lang, burado agad lahat ng infrastructure mo. Ang laking epekto nun sa atin, by the way, no? By the way, nakalimutan ko, hindi pa nangyayari yung sabay-sabay sa iba't ibang lugar ng mga bagyo. Ang nangyayari ngayon, sunod-sunod. Sunod-sunod, normally following the same flow. Pero pinoproject nila na isa sa mga phenomena na maaaring mangyari yung sabay-sabay. May isa sa Luzon, may isa sa Visayas, may isa sa Mindanao, may isa pa, apat, sabay-sabay, tatama sa'yo. Signal number 5 ang karamihan. Sa tingin nyo ba, handa tayo dyan? Sa kasalukuyan DRR na natin, hindi nga pinupondohan, di ba? Binitin nga yung pondo sa DRR natin ngayon, for example. So wala talagang kaseryosohan pagdating sa extent ng problema. Pero ang long-term na epekto nito mga kasama, hindi na nga tayo nakaka-produce ng enough na pagkain natin. Buburahin pa nito ang whatever capacity na meron tayo. Kaya pag hindi natin paitingin yan, may problema talaga tayong seryoso. At hindi tayo makakabili basta-basta sa ibang bansa. Dahil sila rin ay tinatamaan. Tandaan ninyo yan. Maghihirap din sila, hindi din sila magbibenta sa atin. Now, renewable energy, balik lang ako ha, kasi wala siyang pinagkaiba doon sa pagkain natin. Pagkain natin, bumibili tayo sa ilang bansa. Ganon din ang kuryente natin mga kasama. Dahil ang kuryente natin, karamihan coal, minsan isa dalawang bansa lang ang binibilhan natin. Kaya 2 years ago, na nagsara yung bansa na yon, nagka-problema tayo. Nag-panic tayo kasi 80% pala ng ating coal, na siyang 64% ng ating energy, ay galing pala sa isang bansa lang. Napaka-energy insecure natin. Ngayon, na-mention mo kanina yung non-nuclear. Bakit kami non-nuclear? Nuclear per se is not really problematic. But if you apply it in an island country like us, we have no way to manage the final spent fuel. Kasi ang spent fuel ng nuclear ay nilalagay sa ilalim ng lupa sa mga continental shelf kung hindi yumuyugyog. Kasi pag ilagay mo yan sa yumuyugyog na lugar tulad natin, magli-leak yan at magkakaproblema tayo. Pangalawa, paano ba dinadala dito yung mga fuel? Hindi naman yan nililipad kasi delikado. Binabarko yan. Katulad din ng iba nating fuel, bunker fuel, diesel, LNG, may bagong batas tayo ngayon ng natural gas. Pero ganun din ang epekto nun. And siyempre coal, dinadala sa barko. Ilan na ba ang naging kuan natin? Oil spill, di ba pang spill? Ilan na ba? Di ba napakahina ng capacity natin for that? At bawat oil spill natin, ang laki ng epekto long term. Gaano pa karami maging oil spill kung lahat yan ay dinadala sa atin by boat? Hindi po pwedeng ganun ang ating energy system. We have to produce it from our own. Now, balik ako sa climate change. Eventually, starting 2050 and onwards, the biggest problem sa climate change is displacement. Displacement. Mawawala ng bahay at komunidad. Gaano ba karami? Sinumpute namin ito, Dr. Bidia. Ang computation namin is between 7 to 12 million. Probably 5 million in the next 30 years na mga displaced, na mga bagong displaced community mula sa coastal area and waterways. Meron na tayong current na 6.6 million na social housing backlog. Yung hindi pa natin binibigyan ng bahay. 6.6 po yan. Kung siseryosohin sana ng Marcos administration yan, 1 million a year. May nakita ka na bang plano ang gobyerno na 1 million housing per year sa 6-year na kanya? Hindi, di ba? Ang kakayanan nila 200 to 300,000. Paano yan? Hindi pa nga dumarating yung climate change. Ang laki pa rin ng backlog natin. Dadagdagan mo pa ng 5 hanggang 13. Alam nyo ba nangyayari sa iyong bansa na walang bahay ang mga tao? Nagigera. Naintindihan nyo po ba yun? Kasi walang kabuhayan eh. Walang kabuhayan. So kailangan natin mag-create ng solusyon sa climate displacement. Ang unique na sagot namin dyan, yung tinatawag na green commune. Green communes is a series of legislation to create new communities. De-urbanization strategy. Kasi, isosolve mo na lang man din ang problema ng climate change kung saan mo ilalagay yung madi-displace. Gawin mo na in a way na masosolve mo rin yung long term, yung root of the cause, the root causes. Ano ba ang root causes natin? Cities is a root cause. This is very unsustainable. We have to de-urbanize. We have to put 30% of the cities back away from the city. So kung mag-create tayo mga rural development areas na pwede doon ang circular economic para pwedeng magtabi ang industrial at saka
housing. So it is an ecological community na pwedeng magtabi ang negosyo, industriya, kasi ang industriya niya ay hindi polluted industry. Zero waste is possible through circular economics. One business, ang kanyang output at ang kanyang waste ay nagiging input ng kasunod. So on and so forth until you close the loop. That is based from nature, yung inspiration na yan. It can be done. Pero we have to shift, we have to create a totally new community with new value system. Now, isa sa mga natutunan natin dyan, yung pagmamayari. Hanggat hindi socialize ang pagmamayari at binibigay mo ng individual title, nagkakaproblema. Kasi hirap pa rin ang tao kahit bigyan mo ng lupa. Yung mga urban poor, bigyan mo ng titulo, binibenta after 2 years, 3 years. Ganon din ang mga magsasaka. So, ang gawin natin, huwag ganon. Socialize. Hanggat part sila ng grupo na nandun sa isang area na yan, sa isang community na yan, collectively owned, they are also the workers. They are workers co-op owner. Kanila yung negosyo. Sila rin ang nakatira. Sila rin socialize. Kaya nga green communes, di ba? You have to create it in a new fashion. Ang mga negosyo, hindi individual na negosyo. May ganon. Pero ang malalaking negosyo, kooperatiba. Para talagang lahat ng tao democratic yung decision sa economic. Walang private property pagdating sa mga critical. It has to be socialized, communal to some extent. Not everything, but some would have to be. Now, this kind of community will be our future. Hindi naman lahat ng city pinapaalis namin. 30% lang. Pero doon sa area kung saan titira tong mga communities na to, 70% of their forest, of their area must be forest covered. 30% of their waterways must be protected. These are the standards that we have to set nationwide. Kaya pagdating doon sa huling agenda, ibabalik natin ang sigla ng kagubatan, 70% forest cover. Why? Because science tells us na sa mga large island, pag hindi covered ng 70%, unsustainable. Can it be done? Of course it can be done. It has been done. Punta ka sa Bhutan, nasa constitution pa nga nila. Dapat nga natin ilagay din sa ating constitution na 70% ng ating ay forest covered. Karagatan, 30% maprotektahan. Standard din yan based on science. If you don't protect 30% of your coastal area, long term, hindi ka sustainable. At siyempre, paglilipat ng mga nakatira sa syudad, doon sa hindi syudad. Now, may tinanong sa akin, financial. Sino magpupondo lahat nito? Alam niyo po, both financial and technical, ang R&D natin, kailangan i-increase by 500%, 100% every year, so hanggang 600% for a 6-year term, para makaagapay tayo sa teknolohiya. Lahat ng ating mga scientists kailangan masuportahan. Naalala niyo ba yung inventor na yung kanyang from food waste ay naka-create siya ng solar? Ang solar niya is flexible, pwedeng ilagay kahit sa pader. Hindi tulad ng mga rigid na very advanced yung kanyang design, very advanced. Pero out of food waste, this is a very good example of circular economy. Can you imagine if you have an industry that will solve both food waste and ang input siya doon sa renewable energy na sarili nating teknolohiya? Nasaan na yun? Pag hindi yan inagapan ng gobyerno, binili na yan ng ibang mga korporasyon kasi napakahina natin sa R&D. Pangalawa, ito, very stern ako dito, no? Ang pag-uutang ay hindi sagot. Kahit sa personal na kalagayan ng bawat isa, mali yung nagpapautang at umuutang. Hanggat umuutang tayo, ay may problema tayo sa kanya-kanyang mga buhay. Ganon din na nagpapautang. Kasi minsan nga, na yan eh. Lalo na pag isang bansa. Mali na magdagdagan pa natin ang ating mga utang. 1/4 ng ating budget every year ay utang. I don't agree with that. I don't agree with that. Kulang daw. Kasi ang tingin natin lagi, foreign direct investment, FDI. Alam niyo po, bawat taon, may isa pang mas malaking pondo na 5 times more than FDI every year na hindi ginagamit sa investment. Alam niyo ba kung ano yan? Yan ang sakripisyo ng mga parents niyo. OFW. Ang kanilang remittances is 5 times more than the highest FDI natin every year. Wala pa din ang BPO workers. Ang BPO workers, ganun din ang kinikita. Ang sweldo nila kasi taas ng ibang bansa, pero dito nila ginagastos. Pero saan ginagastos ng mga OFW families at sa BPO worker family ang kanilang kita? Saan? Sa Nike, sa kotse ng mga Hapon, sa McDonald's,
mga consumer products na hindi natin pinoproduce. Nagdadagdag lang ng polusyon. Hindi naman nagdadagdag sa ekonomiya natin yan kasi merkado lang tayo ng mga mayayaman na bansa. Hindi nilalagay ng gobyerno yan sa i-review ninyo ang reintegration program ng OFW. Basta lang makauwi sila, okay na. Pag uwi nila rito, wala silang negosyo. Wala silang pinagkakasiyan. Ba't sila uuwi? They will never come back. Pero ang mga kakayanan, technical, financial, nasa kanila. Kailangan silang bumalik. Pero kailangan natin hintay. BPO, walang reintegration program. Sa case, walang problema ang BPO. But BPO will die very soon because of AI. Everyone now knows that AI will kill BPO industry. Wala pa rin tayong reintegration program. I see that, people see that as a problem. I see that as an opportunity. Put together these two sectors, let them be the investor dun sa green commune. By the time they come back, they now have a house. Kasi green commune is housing. They now have a house. They now have a business. Kasi part owner sila nun. They can partake of the technical skill doon. Kasi kahit na nasa labas pa lang sila, pwede na silang tumulong sa design, sa everything. Kasi magiging community nila. Nagigas nyo ba ang idea ng green community? It's our solution for both adaptation and mitigation action sa climate change. Now, this may sound grandiose at paano ba turoy? Wala naman sigurong susuporta sa'yo. Sa kasalukuyang kalagayan ng mga politiko at kaalaman ng mga tao, wala talaga. Pero ako po, may isa lang nasasabihin, hindi po aksyon ng tao ang magpupuwersa sa inyo, sa atin, sa mga sinasabi ko. Aksyon ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi gustuhin ba natin o hindi, parating na tayo sa ganong mga problema. Habang tumatagal, mararamdaman ng mga tao. Tanungin nyo ang lahat ng scientifico sa climate, kahit Pilipinong scientifico. Sasabihin nila sa iyo, we are in a very bad situation. Gen Z, which constitutes 65% Gen Z and millennials, 65% of the voters know this more than their parents. So, ang call ko, rest back vote, mga kabataan. Rest back vote. Ibibigay nyo pa ba ang inyong boto sa mga politikong hindi ito ang nararamdaman na problema at walang solusyong konkreto? Sinasayawan lang kayo para makuha ang boto nyo. Ibibigay nyo pa ba sa kanila? Kung maghahanap kayo sa 66 na mga senador, ang daming magagaling. Nakahanap kami ng 12 dyan. Pang 12 ako ng mga green senators talaga. Ilalabas namin very soon sa 13 ang pangalan ng mga ito. Lahat sila ay pwedeng magdala nito. Lahat kami pwedeng magdala nito. Doon pa kayo boboto sa mga mas kilala lang sa survey? Napakatangan nyo naman. Hindi ho tanga ang mga millennials Gen Z. Kaya ako naglalaksilog magsalita rito sa pamamagitan ng inyong programa. Ang akin lang, piliin nyo yung malinaw sa kanya kung ano ang problema. At malinaw ang solusyon niya. Kahit gaano ba ka-weird. Medyo weird ang aking mga proposal. Kasi po, nasa kalagayan tayong problematic. This will require so much changes. So, may isang recent issue, Dr. Bidian, which might illustrate this. Itong Masungi Geo-Reserve. Masungi Geo-Reserve. So, lumalabas pala, housing talaga sila. Kasama ang conservation. Pero hindi nila nagawa. Yung ginagawa, sinasabi nila, kasalanan ng DNR, kaya hindi nila nagawa, kaya hindi napaalis yung mga nandun, etc. Pero sinuloy nila yung conservation. Pero hindi conservation ang main na trabaho nila, kundi housing. Hindi nila na-deliver. Ngayon, babawiin ng DNR. Nakatama ba ang DNR? Oo, kasi kung hindi mo nagawa yung usapan, maaaring may kasalanan yung DNR. Maaari. Kaya kailangan mag-reflect din ng DNR niyan. At hindi ibig sabihin na ililipat sa DNR o sa LGU, mawawala na yung Masungi. Mawawala na yung effort ng lahat ng hindi pwedeng, ngayon nga dapat mas aktibo kayo. Ano ngayon kung maalis ang isang foundation? Ano ngayon kung maalis yung isang construction company pala? No? Yung pala yun, akala mo naman talagang green again, construction company lang naman pala sila. Pero, ang nakikita ko, this is a very good precursor for the issue sa green commune. Alam niyo bakit? Di ba ang green commune ay housing din? Di ba ang green commune ay negosyo din? Kaya lang sa Masungi kasi, ang negosyo lang yung prenuptial, yung mga mga overnight, ecotour. Ang iniisip namin, much more than that. Pati mga hardcore industry na circular economic.
Kahit yung, kung basta walang pollution, pwede naman. Yung iniisip natin na green communes will all face the same problem as nangyari dito sa Masumi. It took them 20 years bago maimbestigahan. And not all it came out sa DNR is that palpak din pala ang DNR kasi hindi niya nagawa yung part niya. Palpak din yung ano tawag dito, yung developer. Kasi instead na gawin yung core job niya, ginawa lang niya yung gusto niyang gawin, which is, kasi nga, environmentalist din sila. Okay, that's good. Pero at the end of the day, sino bang may obligasyon nito? Ang may obligasyon po nito ay dalawa. Alam niyo ba sino? Gusto niyo malaman? Yung lugar na yan is ancestral domain. Ang may obligasyon dyan ay ang indigenous people na dumagat remontado. Sinong nakinig sa kanila? Naglabas sila ng statement Basahin niyo para maintindihan niyo kung paano nila nakikita from their point of view. Pangalawa yung LGU, local government. Sila ang may pangunahing responsibilidad sa Masumi. Diba? Kaya, ang tanong, ito rin ba makakaharap nating mga issue pagdating sa green commune? Definitely. Kaya dapat pag-aralan na nating mabuti, ano ba itong nangyari sa Masumi? Kasi may punto ang bawat party Pero ako ang nakikita ko, hindi yung issue nila. Pero nakikita ko, ang implication nito sa mas malalaki pang similar na issue pagdating na sa green commune. Green commune is inevitable, Dr. Bidia. If you have 13 million people displaced, where the hell do you put them? Whether you like it or not, people will find areas kung saan sila titira. Legal man o illegal, magkakagulo man tayo o hindi. Kung mahina ang gobyerno, magkakagulo. Kung malakas ang gobyerno, malalagay sa ayos, masasolve ang mga root causes ng problema. Mga kasama, pasensya na. Pero yan ang kabuuan ng issue na ito. Hindi ito issue na paisa-isa. It's a well-said issue. Isang narrative siya na buo ng ating bansa. Kami, nakikita namin siya. Kayo din. Ang problema, wala kami sa gobyerno. Right? Nasa sa inyo ang solusyon kung paano kami papasok sa gobyerno. Kasi hanggat ang mga environmentalist sa gobyerno ay okay na sa hands-off na privatize renewable energy, privatize solid waste, privatize sustainable agriculture na food security lang, po siya naman is short change. Lugi tayo sa ganitong uri ng, hindi ito dark green. Ang tawag dito, malabnaw na green. We do not deserve this anymore. Our problem is so damn serious that we need serious people in government, not mediocre ones who do not know what they're doing, na mag-aaral pa lang. Pagdating na nandun na sila. Ang dami na natin nakitang gano'n, nakakatawa. Yan po, no? Nakita po namin yung dedication at saka yung passion ninyo, no, sa inyong mga advokasya at sa inyong plataforma, no. Kitang-kita po natin 'yan. Pero meron po tayo, tutungo na po tayo dito sa masasabi kasi nakuha na rin po natin yung ibang mga kasagutan sa ibang mga tanong sa issue ng bayan natin pertaining to kalikasan at saka sa climate change, no. Meron po tayong isang tanong na nag-message po sa Usapang Positibo. Ito po ay galing kay Jan mula sa Bulacan. Ako po ay matagal ng environmentalist. Sa tingin niyo po ba napapanahon na para magkaroon ng isang departamento para sa climate change katulad ng ibang bansa? Well, tingnan muna natin anong meron tayo. We have a climate change commission that policy coordination. And we have a convergence program sa mga ahensya na may related sa environment, food, and mga natural resource. We have that. And we have DNR. Now, what's the problem with DNR? The problem with DNR is precisely sa name niya. Department of Environment and Natural Resource. Taga-allow siya ng extraction ng natural resource utilization at the same time taga-protect. Can you protect at the same time allow within the same agency? You cannot. Kasi mangyayari sa'yo, lowest common denominator, compromise. We do not need a compromise. So kung yung iniisip mong ahensya, June ba? Nang sabi, ang pangalan niya? Yan, no? Diyan, kung ang iniisip mo na ahensya is an executive
agency, an agency that implements. Pero hindi lang yung policy coordination. Kasi policy coordination, nandiyan na yung Climate Change Commission. Pero kung iniisip mo yung implementation, along the lines ng green communes, for example, kasi that is the biggest need. I am all for that. An agency, pero we have to hurdle a lot of things. Unang-una, maraming mga politiko na hindi naintindihan ang sinasabi ko. Maraming politiko na hindi na-appreciate ang sinasabi ko. Lahat kasi sila beholden sa pagpapalaki ng mga cities. Lahat sila tumatanggap ng pera sa mga nagbebenta sa atin ng kotse. Kaya puro road system. Paano natin isusolve yan kung mga politiko natin, ganun ang values, yan ang kanilang bulsa, ay yan ang naglalagay ng pera sa kanilang mga bulsa. Lahat sila ay may mga negosyo sa mga reclamation. So, paano yan? So, kailangan, medyo long task yan dyan. Pero, I am all for you, an executive agency just on environment. Hatiin ng DNR, isang natural resource agency, at isang environmental protection. Along the lines probably of climate change, and in more particular terms, moving 30% of our people away from cities. Creating green communes that is 70% forest covered, 30% marine protected, and where industry, huge industry, circular economic with no pollution and zero waste, can stand side by side with sustainable housing na hindi depende sa paninira ng mga quarry at hindi depende sa mga road system na kailangan dikotse. So, this is a very radical shift. So, hindi siya simpleng paggagawa lang ng ahensya. In fact, may mga nagre-recommend a constitutional shift, a provision in the Constitution that has to be changed, many, in order to allow for this. Hindi ako maasa na sa kasalukuyang argument, people will simply say yes to what I'm saying. But circumstances will force them, will force everyone. Kaya hindi kami bitaw. Kasi kahit gaano kami ka-weird, mga kasama, our argument still holds water. And it will hold more water as problem becomes greater. Kaya huwag niyong bitawan yung mga pangarap niyo na yan dyan. Darating at darating tayo dyan. Maniwala kayo. Wala silang search. Nakakatuwa na nai-envision nyo yung mangyayari sa future natin, and feeling ko itong si Jan, base sa profile picture niya, isa siyang Gen Z isa siyang kabataan ngayon, kaya niya natanong ito. Meron pong last na question po ito, Sir Roy, kasi nauubos na po ang ating oras. Last question po mula po sa social media, galing po kay Dayan. Ito po yung tanong niya. Nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa public transportation. Ang tatay ko po ay jeepney driver. Ibig sabihin po ba nito, iso-shoulder pa rin ng tatay ko ang pambili ng bagong transportation? Siguro bagong jeep or bus. Ang pagkaunawa ko dyan, badly implemented yung original design ng modernization. Kasi kaya yan kooperatiba para hindi nga solo ang tatay mo. Di ba ang kooperatiba ay nag-aambag kayo? Ngayon, kung ang kooperatiba ay wala ring kakayanan at hindi sinusuportahan ng gobyerno tulad na nangyari ngayon dahil nakatuon ng karamihan sa kanila para magpalit lang ng utang bibiling mga bagong sasakyan na galing sa China, mga ilang kontrata na inuunan nila dahil sa unahin yung kakayan natin mag-produce ng sarili natin, ay magkakaroon talaga ng problema. Kasi ang motivation, iba. Kailangan ho nating reviewin ang modernization ng PUJ, Public Utility Jeep. Pero hindi po tama na ang mga super o driver at current operator lang ang kailangang magbayad sa lahat ng yan. Malaki ang papel dyan ng Estado. Kasi nga gusto nating mas malinis, mas mura, mas dependable. Kailangan mag-invest ang gobyerno. Bahagi ng kanyang mass transportation program. Pero hindi yan lamang. Kasi ang mga jeepneys po ay maliit lang na bahagi. Maliit lang ng bahagi ng ating. Kailangan natin yan. Huwag niyo masyadong i-romanticize ang ating mga jeepneys. It's good to keep the design. It's good to keep the story. But the jeepneys will have to adjust dun sa bigger need ng ating public transport. So, I'm all for na hindi mahirapan ang mga jeepneys sa transition na ito. But transition we should.
Opo, no, napakaganda niyan. Ngayon, mga kababayan, napakinggan natin si Sir Roy sa kanyang plataforma at pagsagot sa ilang mga issue ng ating bansa at inyong mga katanungan. Mamaya po sa ating pagbabalik, mapapakinggan natin kung bakit ba dapat nating iboto si Sir Roy. Mamaya yan sa pagbabalik natin. Nurse Jocelyn, ano sa tingin ninyo ang dapat na gawin sa at batas in relation to paggamit ng pondo for lalo na yung pagnilipat po ang pondo ng PhilHealth back to the Treasury, may bang ikabubuti sa taong bayan yon? Hindi po tayo sang-ayon sa paglipat ng pondo sa National Treasury, yung PhilHealth funds, kasi lalong magpapalala ito sa sitwasyong pangkalusugan. Dapat yan ay para talaga sa health needs ng mga tao. Inagawan pa natin sila, no? Yung PhilHealth mismo, hindi naman talaga nagbe-benefit ang lahat at dahil sa napaka-limited ng kanyang so yung pagkuha ng gobyerno at paglagay ng pera ng PhilHealth sa National Treasury, mas lalong magpapasama sa kalusugan ng mamamayan. Maaagawan pa yung supposedly for health services. Bakit sa tingin nyo, Nurse Jocelyn, na nahahayaan na mangyayari yung ganitong paglilipat ng pondo, lalo na pag kinukuha pa sa mga health insurance ng mga tao? Kahit kailan, ang health kasi hindi naging prioridad ng gobyerno. Pag sinabi nyo po kasing food security, for as long as kayang bilhin, affordable, pwede na. Ang tunay na problema natin, pwede yan sa ngayon, sa mga susunod na taon. Pero a more longer term, hindi na po pwede ang food security. What we really need, food sovereignty. At kami, idadagdag pa namin, hindi lang basta food sovereignty, it has to be based on a sustainable technology like organic agriculture or similar technologies. Ang problema kasi natin sa ngayon, hindi naman tayo food sovereignty. We're not able to produce our own. So kung pagpapaluwag lang ng presyo at para kumita ng mas marami yung mga importer, kasama na dyan yung pakikipagsabayan ng mga illegal, hindi po yan sapat sa long term. Short term pwede yan. Kasi nga utak 3 years lang itong mga to. Yan ang problema utak natin. 3 years. Mabilis na tanong lang, partner, para kay Sir Roy. Kung kayo po ay maupo sa Senado, sino sa tingin ninyo sa kasalukuyang mga senador ngayon ang tama po ang hawak na Committee on Agriculture? Sa agrikultura? Wala. Ang dapat humawak ng Senate Committee on Agricultura ay isang magsasaka. Ganon. Nanalo dahil sikat. Hindi ho panahon ng sikat ngayon. Panahon ngayon na ang mga mamamayan pasikatin ang gusto nila. Oh, okay, partner. Isa pang tanong para kay nila Nurse Jocelyn at kay Ginoong Roy Cabonegro mula naman kay Kaloyski 98. Ang tanong po niya, tumataas mga bilihin at ngayon nagbabadyak na rin ang pagtaas ng pamasahe. Anong nakikita niyong solusyon dito? Umpisa naman natin kay Sir Roy. Go ahead. Well, unfortunately, maraming factors yan, ano? Pero may kapangyarihan ang executive to freeze certain prices na kung talagang nasa emergency na tayo, uunahin natin yan. Pangalawa, marami tayong pondo na kung saan-saan nilalagay. Dapat yan ilagay para maibsan ang problema ng ating mga consumer. Saan ilalagay? Pwede po yung ilagay sa mga subsidies ng mga iba't ibang programa through the agencies, not through the legislators, not through an AKAP type na patronage fund, kundi sa pagpapalakas ng ating mga line agencies na po-provide ng ganitong serbisyo. Critical po na yung usagkain, transportasyon ay matugunan sa pamamagitan ng subsidiya at mga iba pang uri ng suporta ng gobyerno. So pwedeng i-subsidize. Okay po, tayo po ay nagbabalik muli dito sa Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado kasama si Sir Roy Cabonegro. Ngayon po, sa huling katanungan po natin, ito yung pinaka-importante na tanong mula sa Usapang Positibo. Bakit ikaw ang dapat naming iboto, Sir Roy? Dr. Bidia, mga kasama, lalo na ating mga kasamahang kabataan, Gen Z Millennial. Ako po ay nagdadala lang ng pag-asa. I am a John to the Christ. I am a precursor to the next batch of green leaders who will take over government very, very soon. We have until 2028 to do this. So we have 20 years to fix our problems.
so that by 2050, hindi mangyayari ang kinakatakutan natin na wala ng pag-asa ang mga susunod na henerasyon. That is the reason why you should vote for me, so that the precursor will happen, so that you will be encouraged to do what I do, not by the few numbers of people, but by the hundreds of thousands getting into government. I am running for the Senate, number 14 po. Pero ang tunay na importanteng eleksyon sa taon na ito ay ang barangay election at ang barn election ngayong end of the year. If I do not see you running in this election, building a green government hanggang 2028 with a green president, then I have failed. Again, ang aking mga tutulak ay mga pagsasabatas. Sa isang sistema na karamihan na makakasama ko ay hindi ako naunawaan. So walang pag-asa po talaga yun. Ang pag-asa ko ay kayo. Hindi lang sa inyong boto, mga kasama. Hindi niyo ako nag-get. Ang pag-asa na inaantay ko mula sa inyo ay kayo mismo ay papasok sa gobyerno. Kung hindi man agad-agad, parallel green government. Magtayo tayo ng gobyernong gumagalaw na kahit wala pa tayo sa gobyerno. Meron kaming sistemang ganyan kung interesado kayo. Kasi kailangan nating matutong mag-gobyerno. We have to prepare ourselves to enter government, remove all of this. Walang kwentang mga leader. And tayo na mismo. We take it upon ourselves. Again, I am simply a John to the Christ. Kayo yung mga Katoliko at Kristiyano, naiintindihan niyo siguro ang ibig sabihin niya. Not literally, but what I meant is, again, we have to take over government para magkaroon ng green government. You all have a role there. I am just starting. That is the reason why you should vote for me. Ayan, maraming salamat Sir Roy Jerusalem Cabonegro sa inyong mga sagot at sa pagbabahagi ng inyong mga pananaw po. Naway magtagumpay po kayo sa inyong mga layunin at sa inyong kandidatura. Kami po dito sa Usapang Positibo ay sinusuportahan ang anumang adhikain ninyo patungkol sa climate change at environment po. Maraming salamat Sir Roy. Maraming salamat Dr. Didia at usapang po ang usapin ng kalikasan. May pag-asa po. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan, natapos na naman ang isang oras na panayam natin sa ating mga kandidato sa Senado. Bukas po abangan natin si Sir David De Angelo. March 10, 6 p.m. Siya po ang makakausap natin, makakapanayam po bukas. Mga kababayan, maraming salamat sa pagtutok at panonood ninyo dito sa ating programa na Tinig ng Kinabukasan, interview sa mga kandidato sa Senado, Boses ng Bayan, pagsusuri sa mga kandidato. Maraming salamat po at magkita-kita po tayong muli bukas ng alas 6 ng gabi. Thank you. Maligayang pagdating sa Usapang Positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw sa mundong puno na makapagtulong tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo bigay ng lakas.